He's just worried about you. Hello, ako po si Princess Ponsalan. Where na mi? Dito lang mi. Hello, I just came from a patient visit and all's good. Welcome to the County of Los Angeles, California, USA. Dito na po ako nakabase, siguro mga 13 years na ako dito sa California at mga 17 years all in all dito sa Amerika. Noon sa Pilipinas, may mga pagkakataon na tinatrato ako na parang akala nila ako talaga si Selena at parang asar sila sa akin. Pero marami, ang mas nakakarami, yung mga taong alam nila na artista lang ako at ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Ang isa sa struggle dito sa Amerika ay kung hindi ka kikilos, walang mangyayari sa'yo. Pero ang upside naman is, kung masipag ka, mabubuhay ka. Sa Pilipinas, nasanay ako na lagi ako may kasama, na meron akong, may driver ako, meron akong kasambahay. Dito ako lahat. Ako nagmamaneho, ako nagluluto, naglilinis, nagpaplansya, lahat-lahat. So, isa yung sa adjustment na medyo nahirapan ako pero kinaya. Ang aking current na buhay ngayon bilang isang ina, asawa, registered nurse, at artista ay ibabahagi ko sa inyo ngayon. Naku, ibang-iba po ang buhay ko ngayon kaysa sa buhay ni Selena Matias na mula sa puso. Ipapakita ko sa inyo kung anong araw ko usually in a minute. Kontrabida ba ako sa bahay? I would say balanse ako. Kapag may mga bagay na hindi pwede, talagang pinaninindigan ko hindi pwede. Pero yung mga bagay na okay lang, pinalalampas ko at saka hinahayaan ko lang. Usually, ang araw ko nagsisimula, gigising ako ng maaga, bago mag-alas 6 ng umaga. Ako'y magma-meditate, magbabasa ng mga emails. Good morning, time to wake up. And then, by 7 o'clock, gigisingin ko na yung aking anak. Dahil medyo mahirap siyang tanggalin sa kama at papaliguan ko na siya. Are you done? Ayusin ko na yung baon niya. At ihahatid ko na siya sa eskwela. Right now, nandito ako sa practice ng hockey ng anak ko. Pagkatapos kong ihatid ang anak ko sa eskwelahan, pwede akong dumiretso sa opisina or pwede akong dumiretso na sa aking mga nakaset na mga appointments with my clients. Okay, galing na ako sa opisina. Ngayon, punta na ako sa pasyente. I was in my late 30s nang bumalik ako sa pag-aaral. Ubus ang oras mo sa pag-aaral. Yun ang challenge talaga. Pero kinaya. Hello! I just came from a patient visit and all's good. Pero minsan, kung wala naman akong appointments, pupunta muna ako ng grocery at mamimili, uuwi ng bahay, maglilinis, bago ko siya sunduin sa eskwela. Pagkatapos ng aking mga appointments, tutuloy na ako at susundin ko na yung anak ko. Medyo mahangin at ang lamig! Pagkasundo ko sa kanya sa eskwela, minsan hihiling niya na maglalaro daw siya sa park. So minsan lalabas kami, maglalaro siya sa park. At pagkatapos nun, pagod na siya, uwi na kami. Pagkasundo sa bata, uwi, house chores, habang siya'y nag-relax. At dahil ang aking anak ay maselan sa texture ng food niya, kailangan ko siyang himayin.
Pagkatapos ng hapunan, minsan si Mister ang naglilinis ng mga plato, pero mas madalas ako. Pagkatapos ng hapunan, gagawa na kami ng homework. So your homework is how to count money. Okay, it has to be greater than $1. And then you have to write using a dollar sign and a decimal point. So when you have 4 quarters, how much is that? How much is it? I'm gonna say this is a nickel. That's a penny. Oh. Pagkatapos ng homework, lilinisin ko na siya to get ready for bed. Bago siya matulog, binabasahan ko muna siya. Choice na yun kung anong basahin, pero madalas hinihingi niya yung mga Bible stories. And then, pagkatapos ko siyang basahan, I'll pray for her, and then she sleeps. Pagkatapos niya matulog, pwede na ako makipag-appointment, whether mga video calls sa Pilipinas or mga ibang mga appointments na pwedeng gawin sa late at night. Hello, my name is Princess Punzalan. I'm 5'6" tall and I live in Los Angeles. Medyo challenging din sa akin kasi iba yung mga nakasanayan ko, iba yung, for so many decades, iba yung style ng pag-arte sa Pilipinas, iba rin yung style dito dahil iba nga ang market. Iba yung pamamaraan, so kailangan ko matuto. Mas challenging for me now kasi nagsisimula ako sa baba. Wala pa ako napatunayan masyado dito sa Amerika, kaya mas challenging humanap ng pagkakataon para umarte. Mas mataas ang standards. Talagang libo-libo kayo nakikipaglabanan para sa isang role. So, in that way, mahirap. Kapag nakakakuha ko ng audition, pinag-aaralan ko muna yung script. Pagkatapos, I tape it kapag tulog na anak ko. Every now and then, I meet up with some young artists and I mentor them. I do workshops, acting workshops, and I help them learn how to perform better. Yeah, so when you're doing a scene, it's important to try and imagine what's the relationship between you and the other person. How are you really feeling about what you're saying to this person? Hindi stable ang pag-aartista, lalo na dito sa Amerika. Kaya kailangan kong ikip din ang nursing. And besides that, fulfilled ako sa parehong trabaho. Bakit ko daw piniling maging nurse? Yun ay dahil meron akong frustration nung bata ako na gusto ko maging doktor. Pero dahil pareho pa rin silang healthcare related, pinasok ko ang pagiging nurse. I must say, iba ang pag-aartista, iba rin ang pag-nurse. Dahil sa pag-aartista, yung creative side mong lumalabas. Pero sa pag-nurse, buhay ang hawak mo. So, importante na nag-iisip kang mabuti kung ano yung susunod na step para hindi magkamali. Ang pag-aartista at saka pag-nursing, parehong challenging, pero pareho din fulfilling para sa akin. May nagtatanong sa akin, meron daw ba akong planong bumalik sa Pilipinas para gumawa ng more projects? Sa kasamaang palad, dahil ako'y miyembro na ng Screen Actors Guild, unless may kontrata ang Screen Actors Guild sa production na gagawin sa Pilipinas, hindi ako pwede makasali. Ang Screen Actors Guild ay isang union na kailangan merong mga rules na kailangan sundin ang production. So kung papayag ang production na maging SAG, na makipagkontrata sa SAG, doon pa lang ako po pwedeng sumali sa project. Pangarap ko na magkaroon ng project either sa TV or sa pelikula na kung saan ako ay isang Pilipino, na may values na isang Pilipino, at maipakita yung ganda ng puso ng Pilipino. Kung nasaan ako ngayon, life may be different. Iba ang buhay dito, iba ang buhay sa Pilipinas. Pero gano'n naman talaga ang buhay. You adjust kung anong meron, makontento kung anong meron, mag-adjust kung ano ang kasalukuyang situation. So, gano'n ang buhay ko ngayon. As a mom, a mother, a nurse, and an actor.